Good morning po sa ating lahat. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ay, tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Mag-invite po. Tumingin po tayo lahat para po sa ating pagsisimula ng ating gawain sa umaga. Hallelujah, Lord Jesus. Yes. Siyempre, pag-iin po muna natin ang ating mga katabi. Sabihin mo natin, good morning, kapatid. Good morning.
also to give for Christ in love. Amen. 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 Hallelujah. Glory, glory, glory. Yes, Jesus. Praise you, Lord. Glory to the Lord. Hallelujah.
Yes, Jesus. Thank you, Father God, for this day, for the gift of life, Lord. We are here, Panginoon, para purihin ka, maitaas ang pangalan. Mapasalamatan ka, Lord, sa lahat ng kabutihan, sa bawat isa ng nangyari ko. Purihin ka, Hallelujah. Creation.
pagkakaintindi natin dito sa Tagalog, ang righteous living. Ano ba sa Tagalog to? Yung matuwid na pamumuhay. Tama po ba? Napakasimpleng Tagalog, no? At alam ko, naiintindihan niyo na po ito kahit hindi mo sabihin lahat yung pagkapaliwanag dito. Kasi lahat pa ng nandito ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos. Taas po natin ang ating kamay. Ito ba na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos? Naniniwala po ba ang bawat isa? Huwag mo tayo mahiya itaas ang ating kamay. Kasi dyan po nakikita na anak kayo ng Diyos. Hallelujah! Wala po lahat ng tao pumupunta sa Diyos. O yun, pumupunta sa simbahan na hindi matuwid, tinitignan ng Panginoon. Amen? Kasi tinapos niya na nga po lahat. Amen? Ano yung tinapos niya na? Yung tayo ay pinatawad na po sa ating mga kasalanan. Kaya napaka-importante po ng righteous living. Ako po, bago ko po ibigay sa inyo yung mensahe na yan, at naniniwala ko may mga kwento tayo sa buhay, na kung bakit natin nakita itong, o narinig, ang righteous o matuwid na pamumuhay. Alam mo, may mga kanya-kanya tayong personal na pinagdaanan, o meron mga personal na nilakaran, o mga personal na pagsubok, no? Or anumang bagay. Ang righteous living o yung matuwid na daan ay hindi po yung kayang gawin ng tao. Amen? Ako natatandaan ko ng personal, hindi ko alam hindi ko malaman yung matuwid na pamumuhay. Kasi siyempre, hindi mo tayo magiging matuwid na nabubuhay sa pamamagitan ng ating sarili. Amen? Okay, praise the Lord. Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat dahil dinala niyo kami rito. Alam namin, Panginoon, na kayo ang daan at katotohanan ng buhay. At naniniwala kami, Lord, na hindi ba sasayang itong oras na ito, itong araw na pinagdala sa amin, ay napakahalaga, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na kayo ang sasambahin namin, pupurihin namin, at luluwalhatiin namin ang maririnig namin ng inyong banal na salita, Panginoon, ay ito ay magkakatulong sa aming paglakad sa aming buhay ng aming pananampalataya. Kaya we believe, God, kayo po ang magbukas ng aming puso isipan at magdala kami, Lord, sa anumang bagay o anuman yung maririnig namin sa inyong banal na salita. Maging mapayapa kami at tulungan kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. At dalangin ko, Lord, na kami dito ay magiging mapagmahal sa inyo, Panginoon, at magiging matuto kami magpakumbaba dahil ang salita niyo ay buhay sa bawat isa. We thank you, God, and use me as an instrument, as a blessing, as a channel of blessing. At dalangin ko, Lord, na kayong maluwalhati namin at kayong maitaas. Sa tanging pangalan ng inyong anak na Jesus Cristo, everybody say, Amen. 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 Palakpakan po namin sa Lord. Hallelujah. Salamat mga kapatid dahil hindi tayo nagsasawang pumalakpak kay Lord, no? At alam ko na itong salitang righteous living ay isang magandang halimbawa ang una sa ating Panginoon. Amen? Si Lord, siya yung mismo. Kaya nga natatandaan niyo ba yung mga pinarings dito about righteous? Si Kuya Alex, natatandaan niyo ba kung ano yung message si Kuya Alex? Righteousness in Christ. Tapos yung sumunod, ano pa? Yung kay Pastor Elvin, natatandaan niyo po ba yun? Amen, no? Salamat sa Panginoon. Alam ko rin na tayo ay natuto na doon, no? Marami na tayong mensahe na narinig about righteousness o about sa paano tayo naging matuwid, no? Alam na natin yun. At ang naririnig nga natin, hindi raw tayo magiging tunay na matuwid kung wala si Lord sa atin. Amen? Okay. Itong sasabihin ko po sa inyo na dali na. Ito po yung sinasabi ko na paano ba tayo lumalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos? Tayo ba talaga naunawaan natin yung matuwid na pamumuhay? Parang even po ba? Tayo po ba naiintindihan natin anong ibig sabihin ng namumuhay na matuwid o matuwid na pamumuhay? Hindi po? O naririnig lang natin ito? Naririnig lang po natin ito? Ito po yung sinasabi sa Kawikaan na ang taong matuwid daw ay ito po. Isang punto sa atin natin para maintindihan natin. Sabi po dito, ang matuwid sagana sa lahat ng kailangan. Even, taas ang kamay ng matuwid sagana sa pangangailangan. Alam mo yung pag tayo po, si Solomon po nagsunod nito, no? Sabi niya, hindi ko muna ho binabasa yung kasi alam ko, nararamdaman yun yun. Ngunit ang masama ay palagi
Actually, totoo yan. Kahit hindi natin, ito po kasi kay Solomon, no, makikita natin sa buhay natin kung ano talaga yung pagkakaiba ng matuwid na namumuhay at doon sa mga taong hindi nagiging matuwid. Amen? Ano yung nakikita yung sakot dyan? Bakit kaya sinabi sinulat ni Solomon, ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan? Ano ba to? Pagkain ba to? Amen? Pagkain ba to? O provision? Or ano po ba? Ano po ba na nakikita nyo dito? O yung nakikita nyo sa sarili nyo, yung ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ba yung taong nagre-reklamo? Yung, pag nagre-reklamo ka, laging kulang, amen? Hindi ka naman siguro magre-reklamo kung hindi kulang. Anong kulang dyan sa sinasabi dyan? Ano sa tingin niyo po kulang? Bakit po sa umpisa, sabi ang matuwid ay sagana, hindi nagkukulang? Ang laki ng difference, no? We have a choice, no? Pagdating sa buhay natin, in reality, no? Ano ba yung dapat pag-uusapan natin dito kapag wala tayong isang bagay? Yung magre-reklamo ba tayo? O yung alam natin matuwid tayo sa harapan ng Diyos? Amen po ba? Nakukuha po ba natin yung ibig sabihin niyan? Or kailangan namdamin natin, you asking yourself ba, at tama ba ako? Hindi dapat ako nagre-reklamo. Kasi pag nagre-reklamo ko, nagkukulang ka, di ba? Parang ang pinapaiwatig ka, eh. Mas better siguro, yung alam mo, naging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Actually, lahat ay dito. Hindi tayo pagkukulangan ng Panginoon. Amen? Bakit ka po? Sabi ni David, the Lord will provide. Amen? Sa Psalm. Si David, sabi niya, hindi magkukulang ang Diyos. Amen? Ang taong matuwid, hindi dapat nag-iisip na nagkukulang. Hallelujah! Naniniwala ka kayo, mga kapatid? Kaya, damdamin natin yung paano tayo naging matuwid sa Diyos. Hindi yung dahil nagkukulang. Nagkukulang. Amen? Napaka-practical lang po yan. Kaya ako po pinapakita sa inyo kung bakit anong ibig sabihin ng righteous living, dapat alam natin yan. Isang part pa lang po yan, kasi sabi ni Solomon sa atin, about sa Christian life, about sa paglakad na matuwid o namumuhay na matuwid. Eh kung tayo po ba ay nagre-reklamo, hindi po tayo paniniwala ng ating mga pamilya na nasa Panginoon tayo. Amen? Praise the Lord, palapakan ko lang. Okay. Second. O yan. Actually, righteous living naman ang pinag-uusapan natin dito, no? Para kasi ma-appreciate natin yung buhay natin, actually, hindi na natin pag-aaring yan. Huwag tayong matakot, mga kapatid, kung tinitignan niyo sa sarili niyo na hindi kayo matuwid. Huwag niyo pong pagkakaintindihin yan. Hindi niyo po maiintindihan yan. Pero sa pagpinagpapaliwanagan tayo ng Panginoon sa oras na ito, maiintindihan niyo kung ano ng pagbabago sa buhay niyo. Hallelujah! Okay, sabi dito, ang matuwid ay tulad ng pagniningning ng ilaw. Ngunit ang masama ay parang lampara na mamatay. Ano mo kayo dyan? Doon sa lamparang namamatay? O doon sa ilaw na hindi namamatay? Paano niyo tinitignan yung sarili niyo dyan? Ang matuwid daw ay parang ilaw. Ilaw, no? Nagniningning. Ito, ilaw to, di ba? Nakita niyo pag tinatamaan ako yan. Nagniningning ako dito. Hallelujah! Praise God, no? Yan po. May isip na po natin yan, no? Actually, ang lahat ng sinasabi ni Solomon sa kanyang salita ay isang practical kung paano tayo nabubuhay sa bawat isa. Hallelujah! Kaya dito pa lang makikita na natin ang matuwid daw. No? Ang matuwid ay nagniningning na ilaw, ngunit ang masama. Amen? Diyan po nakikita na lang po natin kung ano tayo talaga. Namumuhay ba tayo ng matuwid? O namumuhay tayo ng maano sa Panginoon na lagi natin inaalala, you are the child of God. Amen? Hindi naman talaga natin magiging matuwid tayo. Kasi ang question lang po dyan, paano yan, Brother Will? Araw-araw nagkamasala ako, amen, hallelujah. No? Alam niya ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi na pwedeng bawiin yung sinabi niya. No? Hindi na pwedeng bawiin. Ano yung sinabi niya? Anak ka ng Diyos eh. Amen? Pag anak ka ng Diyos, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Amen? Para yung anak niyo po yan, kung dati niyo kamahal yan. No? Sinasabi niyo sa anak niyo, anak kita. Ibig sabihin, walang pinag-iba sa sinasabi ng Panginoon, anak mo kayo.
No? Ganun din po yun. Ibig sabihin na hindi siya complicated sa ating mga pag-iisip. No? Ang dapat natin iniisip sa atin ngayon, yung sinasabi na, parang dapat tayo katulad ng ilaw. No? Huwag tayong mahiya, huwag tayong mahipokrit. Alam mo, ang pinakamagandang halimbawa dito, minsan kasi tayo pag may mga problema, gusto natin maging matuwid ang ating buhay. Sa tingin nyo, kanina tayo lumalapit? Para maging matuwid ang ating buhay. Ito, matuwid eh. Tapos bigla na bibigo. Ano ba sa tingin nyo? Kanino tayo lumalapit? Pag tayo ay ano, halimbawa, hindi ka Christian. Hindi ka pa anak ng Diyos, hindi ka pa nakakapaniwala. Ano yung napipil mo? Para maging matuwid yung ano mo, isipan mo, pag worthy. Di ba natin yung barkada? Siyempre, para maging matuwid yung buhay ko, yung barkada ko, paniniwalaan mo yan. Amen? Eh, pag Christian ka na, pag anak ka na ng Diyos, alam mo, nabubuhay ka na sa matuwid. O lumalakad ka sa matuwid. Ano yung naiisip nyo? Sabihin ko na po ba? Amen po ba? Ang una nang ginagawa natin, kahit Christian na tayo, mas lumalapit tayo sa kaibigan natin. Naghahanap tayo ng confirmation. Amen? Sasabihin natin sa kaibigan, brother, friends, best friend, o sino man yung, halimbawa, yung asawa mo na lang, tama naman yun. Pero tunay na namumuhay sa matuwid, ang dapat po natin nilalapitan ang Panginoon. Amen po ba? Para ano? Maliwanagan tayo at magiging. Hallelujah! Nakukuha po ba natin? Pero pag tayo ay lumapit sa mga masasama, sisiguraduhin niyo po at sisiguraduhin natin sa bawat isa natin, mapapakapit tayo. Hallelujah! Kaya tama lang yung sinasabi ni Solomon eh. Yung mga taong matuwid ay nagdidinig. At lalo na, maniwala kayo sa akin, mararamdaman nyo kapag ikaw ay nasa matuwid na pamumuhay or matuwid na sinasabi katulad ng ilaw, hindi ka pa nga lumalabas ng bahay, bakit ka na nagliliwanag eh. Amen? Bakit ka mo si Kristo ay nasa iyo? Amen? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Praise God! At least alam na natin itong words na righteous, pero kailangan natin magpalakasan mga kapatid. Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. Sana walang patutulog. Hallelujah! At lagi natin tatandaan, umamalapak tayo sa Diyos na alam natin ay itong pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Okay, second, third na pala. Okay, third. Ito about sa ano naman ito, sa parents, no? Sabi dyan, mapagmahal ng magulang, anak ay dinidisiplina. At sumunod, ang anak na di pinapalo, hindi mahal ng magulang. Taas ang kamay dito ng mga kabataan na pinalo ng magulang. Grabe. Ibig sabihin, kayo mga pinalo, mahal kayo ng magulang. Hallelujah. Eh yung mga hindi pinalo, yung mga hindi pinalo ng magulang, alam niyo ho ba, yung pagpalo na yan, hindi naman yan dapat dinadamdam ng mga anak. At yung mga magulang din naman, huwag naman sabihin natin na dahil ikaw utusan ng pagpalo, hindi natin dapat inaabuso. Amen? Hindi yung nasanay na kayong mamalo. No? Ako, I experience sa mga anak ko, nung time na namulat na sila, yung baga sa age na 1 to 7, no? 1 to 7, nakatikim na mga palo sa akin yan. Pero nung at that time na 8 years old, hanggang pataas na sila, unti-unti ko nang binabago yung ano, kasi may emotion na sila eh, may reaction na sila. Kahit ako nung araw, eto, yung time na nagkaisip na ako, hindi ko naman talaga lahat natatanda kung paano ko napapalo. Because you know why, hindi ko naman talaga alam. Pero ito pala, dito makikita mo yung difference ng ano eh, nung pag-iisip ng bata ka, no? Tsaka bilang isang magulang, actually hindi natin alam kung bakit natin pinapalo ang ating mga anak. Ngayon lang natin na-realize ito, hallelujah! O kung alam mo na talaga ito, dahil pinapalo yung anak nyo because of the word of God, praise the Lord! Pero sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, hindi natin alam yan. Nagkaya lang natin yan sa mga magulang natin, hallelujah! Kasi sabi ng nanay, hindi mo kasi pinapalo eh. Inahayaan mo lang yung bibig mo, galaw ng galaw eh. Mauusak ng boses niya, di ba? Pero sa totoo lang, namana natin yan yung pagpalo sa mga magulang. Kasi nung araw, pinapalo ka eh. At least alam mo. Pero minsan, ang pagpapalo, yan pala yung gusto ng Panginoon sa atin. Kasi nasabi ni Solomon,
na nagmamahal tayo sa mga anak. Amen? Kaya mga anak, huwag kayo magagalit sa mga magulang, no? At yung mga magulang din, dapat din explain, no? Kung may edad na siya ng high school na siya, siguro nakakahiya na kung high school, pinapalo niyo pa o kinukurot niyo pa, no? No? Dapat kinakausap niyo na lang. Much better na i-ano niyo, explain niyo, no? Explain niyo. Hindi yung, yan nga lang po ang mahalaga, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, na yung pagdidisiplina talaga, may kasamang palo, dahil mahalin na ano. Hallelujah! Praise God! Okay, next! Stop muna tayo sa ano, sa paglalagay. Stop muna, balik muna sa paggulang. Okay. Alam na natin ito mga kapatid, kasi mayroon nag-request sa akin. Sabi niya, hintayin mo raw siya. Baka mamaya pagdating niya raw tapos na yung preaching. Okay lang ba yun kung alam mo na sa darating? O, hindi na tayo righteous niyan. Sa harapan ng Diyos, nabibili tayo ng oras. Hindi, joke lang. Asin tayo mga ano, hindi na lang, ito magandang sample kasi. Yung sa magulang, no? Para kasi yung couples ka po naalala ko. No? Pakilagay natin sa discipline. Yung sa magulang. Okay, dito. Sa mga magulang, di ba may mga in-laws din tayo, may mga ano. Hindi lang naman ito yung sinasabing pagpalo because of that. Dapat din sa ating mga couples, magkaroon din tayo ng discipline sa ating sarili. In what way? Sana yung mga naririnig sa atin ng ating mga asawa, yung matuwid na pananalita, amen? Kaya ba natin gawin yun? Kaya natin yun. Kasi siyempre kung may discipline ang ating pagsasalita, hindi tayo tama o mali. Dapat kailangan ng magandang communication din sa ating buhay kung paano tayo magsalita sa ating asawa. Kasi napaka-importante na dinidisiplin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mga salitang nakakalugod sa ating mga asawa. Hallelujah. At ang isa pa, sa mag-asawa dapat, hindi nagsisinungaling. Amen po ba? Kasi pag nagsisinungaling kayo sa asawa ninyo, ang mangyayari po niyan, hindi nyo na maiintindihan kung sino po yung aamin ng kasalanan. Amen? Alam niyo po yung kasinungalingan ay sanhi ng pagkakasalayan. Hallelujah. Ganun din po yun. Kung paano nyo dinidisiplina yung sarili at yung pagsisinungaling ninyo sa asawa nyo, no? Ay magkakagulo kayo. Dapat meron kayong disiplina, no? At then, yun nga yung sinasabi ko dito na huwag sana tayo ma-open, no? Kung yung taong nagsasabi na natutog sa atin at alam natin na hindi na talagang hindi niya na kaya o nakapagsinungaling siya, intindihin din natin kasi asawa natin yan. Pero ang Bible may sinasabi about sa sinungalingan. Ay, kasi. Next. Ayan o. Sabi dito, ang taong matuwid ay namumuni sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Yan po yung sinasabi ko, di ba? Na dapat tayo, bakit na kailangan natin pagsinungalingan ang ating asawa? Kasi kahapon nag-focus kami. Para makita natin na dapat iwasan natin yan, mga kapatid, na magsinungaling sa asawa. Hallelujah! Kasi tignan po, sabi na dito, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Actually, totoo naman yan di ba? Yung kasinungalingan, nakakahiyang pakinggan yan. Lalo na yung mga hindi magandang balita sa akin. Hallelujah! Dapat, ang ating sarili ay meron ng inano sa ating si Lord na may binago na dapat. May tayo ay nabubuhay na sa matuwid na pamumuhay na pinagkaloob sa ating ng Panginoon. Hallelujah! Kasi hindi natin makikita yung ating sarili na matuwid ang ating ginagawa kung nagsisinungaling tayo. Hallelujah! Amen? At ano, sa totoo lang, well, respect na lang mo. Parang sa akin, hindi ko naman sinasabi na may dalawa kasi kasinungalingan Di ba, Kuya Alison, may dalawa kasinungalingan. Brother Eson. May dalawa kasinungalingan. Huwag nyo lang pupiliin yan. Parehas di ko kasinungalingan yan. Hallelujah. Kaya tayo mga lalaki, ewan ko kung sino sinungaling. Joke lang Hindi ko kasi pwede i-identify kung sino nagsisinungaling sa atin ngayon dito.
Hindi natin pwedeng husga. Pero ang sabi dyan eh, parang ano tawag din yung ginamit niya, nakakahiya pakinggan, o nakakahiya talagang pakinggan. Ikaw ba gusto mo kasama mo sinungaling? Yung kasama mo sa buhay, sinungaling. Amen po ba? Ayaw natin yan. Kaya tayo, binigyan tayo ng karapatan maging isang anak ng Diyos, o tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos, iwasan na natin yan. No? Iwasan na natin yan kasi nungalingan yan. Dahil nakakahiya rin sa ating sarili. Hallelujah! Saka ano pa, katulad ng pag nagba-Bible study ako, hindi ko kayo nagpupunta dito sa Bible study para gumawa ng masama. Amen? Yung ibig sabihin pa, nagpunta kayo sa Bible study para mapabuti tayo. Dahil ang tinuturo ng Diyos ay matuwid o mabuhay tayo ng matuwid. Hallelujah! Hindi yung paglabas nyo dito, magtatago kayo sa kasi minsan meron akong nakikita yung nagtatago siya, papasok siya dito, parang tumitingin mo na siya sa paligid kung papasok siya sa church, no? Actually, talagang ganyan, normal yan. No? Kasi minsan, siguro, pag galing niya sa Bible study, meron siyang ibang agenda. Huwag naman gano'n, no? Ikaw ang nagsisinungaling sa sarili mo. Dapat tayo, mga kapatid, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, at pumapasok tayo dito sa tahanan ng Diyos, isipin niyo, matuwid kayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Huwag niyong iyan yung sarili niyo na parang, hindi naman nakikita ng Diyos na nagsisinungaling ako, no? Hindi yung totoo yan. Hindi yung totoo yan. Iisipin mo pala, alam na ng Diyos. Kaya, dapat ang pinamumuhay natin sa ating sarili, yung matuwid na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Yung matuwid na pamumuhay. Hallelujah! Nararamdaman niyo na po ba anong ibig sabihin ng righteous living? Hindi ko na po tatapusin ito kung naintindihan na po ba natin lahat. O kulang pa. Gusto niyo pa po bang matuloy? O palapakan natin si Lord. Hallelujah! Okay. Praise God. Okay. Next. Ayan. Alam natin yan. Hindi ko alam kung yung lalaki ang padaldal o yung babae o yung anak. No? Alam mo, minsan sabi na sa James yung bilang. Pag binasa mo sa James, medyo alam ko lang ng konti. Yung sa sobrang mga salita na hindi na natin iniisip, hindi na natin naiintindihan, yung pala yung salita na parang nakakamatay. Hallelujah! Kasi hindi lang natin tingnan nyo. Yan po yung pinakamaliit na parte ng ating katawan. Amen po ba? Pero yan ang tunay na nakakamatay. Yung dila natin. Kaya kami kasabihin, pwede ba isampalin mo na ako? Okay lang, pero yung sasabihin mo ko ng mga salita na hindi niya na, alam mo yun, minsan yung salita, ako minsan yung pag-isasabi, ay, brother, okay, yung asawa ko madaldal eh. Oh, ano dinadaldal niya sa'yo? Siyempre, hindi ko naman sasabihin sa inyo. Para bang nakakairita na, no? Ewan ko kung sa babae lang yung madaldal o lalaki. Hindi ko kasi program yan eh. Kasi minsan sasabihin naririnig ko lang ito, ay, mas madaldal ka pala sa asawa mo. Minsan yung lalaki tinuturo eh. Minsan naman madaldal pala yung babae. Sa tingin nyo, sino madaldal? Yung lalaki o babae? Mas maraming babae dito, panalo sila. Joke na. Nakabasahin na ito. Sabi niya, ang mag-iingat, ang magsasalita ay nag-iingat din ang kanyang buhay. Ngunit ang tao madaldal ay nasasaktan sa kapahamakan. Amen? Kaya mahirap mga kapatid. Ang righteous living sa ating buhay, hindi lang yun sa puso. Hallelujah! Hindi lang yun sa nakikita ko o naisip ko. Ang righteous living ay testimony mo ng iyong buhay na ang Panginoon ay nakakakita sa iyo at yung ibang tao. Amen? Kaya mahirap yung magdadaldal. Ako, born again ako. Born again. Tapos hindi mo alam. Hindi niya pala ginagawa yung pagka-born again niya. Amen? Ano kaya? Sabi niya, ako, leader ako sa church. Diba? Daldal siya ng daldal. Ang dami niya sinasabi. Pero hindi siya nag-iisip. Pero tao, nasasaktan na sa sobrang sinasabi. Kaya dapat, ang taong talagang righteous living at yung namumuhay na matuwid, ang iniisip niya lagi, yung hindi nakakasakit. Amen? Hindi nakakamatay. Hindi nakakagalit ang ulo. Alam mo yung mga madaldal na, ayaw kasi magsabi ng madaldal na asawa eh. Baka sabihin, may hinihilingan tayo eh. Ang sinasabi ko lang, yung sobrang salita, nakakairita yan. Amen? At yung hindi rin nakakinig, sabali, babalik na rin natin, na paulit-ulit na sinasabi
madaldal eh. Madaldal. Nasasakdal sa kapahamakan. No? Amen? Kaya tayo, kung magdagdag tayo, mas magandang pakinggan yung salita natin. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! O, di ba kayo magdadaldal yan? Sasabihin ng mga makakalinig sa'yo. Hindi ko sinasabi, sasabihin ng baliw kayo. Depende sa judgment ng tao. Pero yung tinadaldal mo, mga kapatid, hallelujah! Kapatid, alam mo, depende sa'yo. Ano mo sinasabi? Masaya ako sa Panginoon. Yan yung tinadaldal mo. Sisiguraduhin ko sa'yo, walang kamatayan na. Hallelujah! Kaya tayo, pag nagdadaldal tayo, daldalan na lang natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Para hindi tayo makapag-judge sa tao o hindi mapahamak ang ating buhay. Kasi reminder din po ni Solomon sa atin kung paano natin ginagamit yung pagdadaldal natin. Praise God! Alam mo, nung nabasa ko yan, hindi ko nga alam kung siyempre, nararamdaman ko, nagdadaldal ako pero tinadagdag ko naman, yung tungkol sa Panginoon. Hallelujah! Palakakan natin ang Panginoon. Dapat naman tayo tapos. Ito na. Naintindihan na po ba natin yung righteous living? Hallelujah! Malinaw, no? Alam mo ako, nagagataka ako eh. Hindi ko naman nakikita talaga yung sarili ko. Sa totoo lang na matuwid ako sa harapan ninyo. Pero alam mo, naniniwala ako hindi ko na-realize. May nababago na sa aking mga iniisip ngayon. Kaya nga pagkatapos ko rito, ang sarap mabuhay sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Kasi ang Diyos ang tunay na buhay. Okay. Next. Lagi na. Ay, meron pa pala. Okay, dito sabi dito na ang matuwid nag-iiwan ng pamana hanggang sa apo-apuhan. At sa matuwid, nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. Hallelujah! Doon sa babagay ng ating natin. Tingnan mo dito. Naalala ko pag sinasabi ng mga matatanda ng araw. Alam mo, sa totoo lang, marami tayong matututunan na hindi naman lahat ng sinasabi ng matatanda. Sabi ng matatanda ng araw, pag gumawa ka ng mabuti, pag-aari ka ng mabuti. Amen? Pag lumakad ka ng matuwid, ganun din yun di ba? Magiging matuwid ang buhay mo. Hallelujah! Kaya ibig sabihin, itong ginagawa natin matuwid na pamumuhay sa oras na ito, up to the end ng buhay natin, namamana po yan. Hallelujah! Kaya minsan sasabihin ng anak, pag namatay na yung di ba, yung nanay, o yung tatay, yung lola, sasabihin ng generation niya na, sasabihin, salamat sa lola ko. Ano kaya sa nanay ko? Naging matuwid ang buhay ko. Amen? Bakit ka ako? Sasabihin niya, pinag-aral mo ako niyan. Lahat ng ginawa niyang matuwid ng paraan. Amen? Matuwid ng paraan. Para mapag-aral ako ng magulang ko. No? Kahit sino, sasabi niya, proud ako sa nanay ko. Yan yung sinasabi ng mamanay. Hallelujah. Katulad ngayon, tayo, yung mga anak natin, dinadala natin sa church, namamana mo yan. Amen? Siyempre, kung halimbawa, yung church, yung magulang mo. Naalala ko nung bata ako, may mga pamilya na lagi silang sabay-sabay. Kasabay ko kasi kung lumaki yung bata na yun, parang hindi ko kaibigan kapit pa. Alam mo, namatay na yung mga magulang nila, simba pa rin sila ng simba, at yung hindi pa naman nag-aasawa, sila na magkakapatid, kasama na yung kuya. Namamana pala talaga yun, no? Amen? Hindi rin pala sa akin nasasayang yung paggawa natin ng mabuti, no? Sa ating mga pamilya, sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating kung sino man, o yung lahat ng tao na nagawa natin ng mabuti o matuwid na pamamaraan sa ating buhay, nakukuha pala, isang blessing din pala sa atin yan, no? Yung ibig sabihin, yung natuturuan natin yung ating mga pamilya na kung ano yung mabuti para sa ating buhay. Hallelujah! Pero yung sinasabi natin sa yung masama, alam mo yung masama, o yung lahat tayo, wala naman tayo kailangan pinpitin pagdating sa langit. Pero dito yung sinasabi na tulungan din ako nila dito. Yung about sa nauwi ang naipon ng isang makasalanan. Kayo ba, naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo po, hindi ko na po papaliwanag. Yung nauwi, sabi niya, at sa matuwid, nauwi ang naipon ng isang makasalanan. Naintindihan po ba natin yan?
na sinasabi, ibig sabihin po, yung makasalanan, na kahit gumawa siya, wala siyang makukuha ipon or mapupunta po yan sa mga taong matuwid. Amen po ba? Kasi hindi yung pinagpapala ng Diyos ang taong makasalanan. Ang lahat ng matuwid po ay pinagpapala ng Diyos. Hallelujah. Kaya sinabi yan, wala, ibig sabihin, sa matuwid lahat ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Kaya itong mga ginagawa natin dito, na nakikita namin sa bawat isa, mga lola, nanay, lolo, kapatid, huwag na tayong manghinayang sa pagpunta natin sa church. At huwag na rin po tayong manghinayang gumawa ng mabuti para sa ating pamilya dahil po yan ang may iwan nating legacy. Hallelujah! Praise God! Sunod po. Okay, tapos na po ako dito, no? Okay, tapos na pala yung pinaliwanag ko. Naintindihan na po ba natin yung yung ibig sabihin ng righteous living? Nakuha na po natin, no? Naka-found out na po natin ang lahat ng sinasabi ni Solomon ay isang magandang pagpapaalala at yung ginagawa natin sa buhay, no? Pero hindi natin yan makagagawa sa ating buhay kung hindi sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Ito naman po, yung righteous na to, reminder lang po, nireveal sa akin ni Lord itong words na to, last 2 minutes to parang naramdaman ko na yung righteous, ito po yung mensahe sa akin ng Panginoon. Pero bagamat sasabihin ko rin po sa inyo yung righteous, it's a meaning about relationship. Hallelujah! It's relationship. Kasi kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi tayo magiging matuwid. Amen? Relationship. Alalahanin natin. May relasyon tayo sa Panginoon, kaya tayo ay naging matuwid. And then yan po yung sinasabi sa akin ng Panginoon, kaya ako nagiging righteous sa harapan niya. Hallelujah. Ano sabi niya sa unang letter? Ilang letter ba ito? 2, 4, 6, 7, 8. Okay, sa letter R, sabi niya dito, reading the Word of God. Amen? Tayo ay kung nabubuhay ng matuwid o nabubuhay tayo sa Panginoon, ang ginagawa natin personally dapat, yun ang pagbasa ng Bible. Amen? Para katulad din yan, meron kang gustong malaman na matuklasan sa bawat buhay mo, siyempre may mga libro dyan eh. May mga libro, yung Life Encouragement ito. Kung ano man yung gusto nyo basahin, pero ang importante dito, because you are the children of God, at ikaw ay naging matuwid dahil may relasyon ka sa Panginoon, napaka-importante po yan na magbasa ng Bible. Sino po nagbabasa ng Bible dito? Huwag na pumita sa kamay. Hindi, joke lang. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Okay! Ang reading the Word of God, yan yung tunay na sinasabi natin righteous, no? Yung matuwid na pamumuhay. At alam ko, pag ikaw ay matuwid na naglalakad sa salita ng Diyos, ang lagi mong makikita diyan, alam mo kung ano, yung liwanag ng Panginoon. Hallelujah! And then, susunod yung letter I, intimacy with God. Yung closer, no? Yung closer. Actually, doon pala sa pagbabasa ng Bible, nagiging close na kayo ni Lord. Hallelujah. Pag kayo ba nagbabasa ng Bible, nararamdaman nyo nagiging close kayo ni Lord? Hallelujah. Praise God. Talaga, totoo yan. Pag hindi tayo nagkakaroon ng intimacy sa Panginoon, hindi ho tayo makakaramdam ng mabuti o matuwid na nilalakad natin o yung pinamumuhay natin sa buhay. Parang sa asawa lang din po yan. No? Alam niyo po, kaya ako dahil parang pinopromote talaga yung couples eh. Alam mo talagang tunay na yung couples. Pag ang mga couples o yung mga mag-asawa ay mananampalataya sa Panginoon, sisiguraduhin ko, kahit yung paligid niya o yung loob ng bahay niya ay maliligtas. Amen? Kasi nasa namumuhay sila sa matuwid na pamamaraan dahil sa Panginoon. Intimacy, kailangan yan kahit sa asawa. Huwag natin kakalimutan yan. Yung closer, no? Huwag yung kakalimutan. Hawakan mo yung kamay, huwag kang mahiya. Huwag ka dominate. Huwag kang mani-discourage, no? Alin mo, yung parang lagi sa yung, kakapitin mo, pagdarating ka, no? Hindi yung dahil pagod ka sa trabaho, o dahil marami ka pang gagawin, no? Yung closer, you have to understand na kailangan hindi mawawala yan yung intimacy natin sa bawat isa. Amen? Okay. Grace of God, no?
Yun nga, yung minsan sinasabi na ito, narinig nyo lang ito eh. Yung sinabi ni Kuya Alex ko na, sabi niya, hindi ho natin sa pamamagitan ng ating gawa, kaya tayo naging patuloy. Amen! That's true. Yan po ay sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po tayo naging patuloy dahil sa biyaya ng Panginoon. Walang makakapagsabi na ako ay patuloy. Amen? Pero, sa ginagawa mong paglakad sa Panginoon, no? You walk by faith, no? Righteous by faith, no? Nakikita ng Panginoon yan. At nasasabi ng Panginoon din yan sa mga nakakakita sa iyo na ikaw ay lumalakad, no? Na matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Hindi po yan ginagawa ng ordinaryong tao na ano ba yung tawag niya, parang kala mo, alam mo na lahat na matuwid ka. Hindi ho. Lahat po yan, galing ako. Kaya nga po yan, ini-explain ko sa inyo na yan yung revelation sa akin doon. Kaya pala ako nakapag-share ng Word of God because of the grace of God. Because of the righteous na yung binigay sa akin patuwid na paglakad sa Panginoon at sa biyaya niya. Amen? And then, humility. Napaka-importante po yan para tayo lumalakad sa Panginoon. Hallelujah. Ano natin pinapamuhay yung sinasabing righteous living? Kasi kung hindi tayo nagpapakumbaba at hindi tayo magpapatuloy magpakumbaba, hindi mo tayo nagbubuhay sa matuwid na daan o sa matuwid na pamumuhay. Mahirap po ba gawin to? Mahirap po. Actually, mahirap to kung hindi natin sinusuko ang ating sarili sa Panginoon. No? Kaya nga you always think na ang ginagawa mo lagi sa pagtubay mo. Ako kasi, personally, kaya ako naibigay ang acronym na yan. Lagi yan yung minimeditate ko. Yung sa buhay ko, yung magpakumbaba, yung reading the Word of God, yung gusto ko maging closer kay Lord, at dun sa biyaya ng Diyos. And then yun nga, yung humility. Kahit nag-aaral ako ng salita, mga kapatid, dati kong iniisip yung pagpapakumbaba sa Panginoon. Kasi hindi ko maintindihan ng Word of God kung walang humility, walang pagpapakumbaba. Kaya napaka-importante po niyan sa ating pamumuhay sa paglakad sa Panginoon. Magiging patuloy ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa Diyos. And then, trusting God. No? Paano mo masasabi na ikaw ay nabubuhay o righteous living kung hindi ka naman nagtitiwala sa Panginoon? Alam mo, simula pa lang nung kanina, ang dami na natin natutunan, no, sa righteous living. Hallelujah! Punong-puno na tayo. Kahit siguro na bali-balik ka rin natin yung ating pag-iisip, pero pag naalala mo na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos at ginagamit mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, no, yung righteous by faith, no, na ginagawa ko, sa tingin ko, mababago lahat ang buhay natin kung paano tayo buhay sa matuwid, no, sa matuwid para sa harapan ng Diyos. Okay, eternal life, no? Napaka-importante na. Eternal life, lahat po tayo dito tumanggap na sa Panginoon, no? Kaso wala ng anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon. Lahat tayo, no? Yan, mga kapatid. Kaya tayo lumalakad na matuwid o namumuhay tayo sa matuwid. Yan po ang inaasahan natin pagdating ng araw. Yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ako pag nagsasalita ako ng, Lord, hindi nasasayang yung buhay ko na para maglingkod sa iyo. Lord, hindi nasasayang yung buhay ko para lumakad ako sa matuwid dahil sa inyo kung lumalakad. Lord, walang nasasayang sa buhay ko because meron akong matatanggap na buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan natin si Lord. Praise God, no? Naintindihan na natin ito. Ito, obey God, no? Itong obey God, very challenge sa akin ito. Noong time na yung nag-asawa ako, kasi siyempre, kailangan makita ng asawa ko na nag-obey ako kay Lord. Pero imagine lang, bago lumating sa akin yan, hindi ko nakuha yung obey God. Sa inyo ba, minsan, nag-obey kayo kagad sa Diyos? O sa asawa niyo kayo ng Diyos? Alam mo, hindi. Hindi yan ang way kagad pala na para mag-obey ka sa Panginoon o sa asawa mo na lang sa practical. Dapat alam niyo kung anong gagawin. Sa tingin niyo, ano yung ibig ko sabihin? Mag-obey ba tayo na hindi natin alam? Hindi, no? Mag-obey ba tayo na dahil napipilitan lang tayo? Hindi, no? Ito ang tunay na obey. Na para makita mo yung obey na yan. Sabihin ko na po, yung pagsasubmit. Submit is the best para mag-obey ka.
Submit ka. Kanino? Kay Lord. Lord, sinasubmit ko ito sa'yo lahat. Sinasubmit mo. Hindi, masusubukan mo ng pag-obey. That's the part. Amen? Hindi ako susunod ako sa'yo, hindi ko ka nagsasubmit eh. Di ba meron ganyan salita? Napapansin nyo? Ba't ako susunod sa asawa ko? Sabi ng Panginoon sa Bible, submit directly. Pero hindi ko yun ang ano ko Personal po natin ito Personal. Na sinasabi natin kung paano tayo lalakad sa Panginoon. Kasi mahirap pag-obey, na hindi natin naiintindihan. No? Naiintindihan na natin yun. Mag-submit tayo kay Lord para ano? Mag-obey tayo. Hallelujah! Praise God! Naintindihan na po natin, no? Hindi kasi natin pwedeng ma-appreciate yung pinapagawa, no? Di ba, minsan i-explain pa, hindi pa rin natin yan. O ito, generally, mag-submit ka po na para sumunod ka. Hallelujah! Napaka-importante yan. I-explain natin dapat kung ano yung binibigay natin pagsunod sa ating mga kapatid, sa asawa o sa anumang nangyayari sa ating buhay. O sa opisina, no? Minsan sasabihin lang ng boss, sumunod ka sa akin. Siyempre, paano ako susunod yan? Hindi mo tinuruan mag-submit. Hallelujah! Parang ano lang yan eh. Bago sumunod daw, alam mo yung naalala ko sa traffic, di ba? Nabasa niya, uy, bawal tumawid, no? O yung sabihin, hindi mo naman kagad ma-obey din eh. Magsasubmit ka doon sa authority para mag-obey ka. Hallelujah! Praise God. And then, letter U na, unconditional love. Dapat tayo ay lumalakad. Nabubuhay tayo ng matuwid. O nabubuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, dapat unconditional love. Kahit sa asawa, no? Para maging matatag yung pamumuhay o yung sa inyong relasyon, wala po dapat ikinukonsider na kailangan ikaw sumunod. O siya tama, siya mali. O siya na lang yung laging mali, o siya na lang lagi yung nagbibigay ng yung reward. Siya lang yung... Alam nyo, napakahirap gawin yan. Yan yung unconditional love. Napakahirap. Alam niyo po ba, naalala ko nung umatin kami ng Focus Retreat, ni Daddy. Hindi ko alam na yung unconditional love na yan. Kala ko, pag mahal ko yung asawa ko, sumusunod ako. Di ba naman siya? Yung nag-obey ako. Pero sinasabi ko lang po, bago ako mag-obey, nagsasabit mo na ako kay Lord. Hallelujah. Kasi mahirap yun. Oy, sige, brother Noel. Obey na kumay sa asawa. Kasi minsan na may visit internet, no? Nagsasabit ako kay Lord. I'm always submit to the Lord. Lord, nagsasabit ako sa pag-ibig ko sa asawa ko. O-obeyin ko siya kung nararapat na ayon sa inyong kalooban. Ibig sabihin, nawawala yung condition of love. Nagiging unconditional love. Amen? Napakabuti ng Diyos, no? Tinuturuan niya tayong gumawa ng unconditional love. Hallelujah. Kasi kung puro condition pa lang ibinigay sa atin ng Diyos, sakagal kaya tayo sa Diyos? Amen po ba? Ano ba? Sabi ng Diyos, huwag mo to! Hindi siguro, no? Hallelujah. Ano kaya condition Lord? Dapat kayo ipaka dito sa harapan ng ay yung condition to no? Pero hindi. God is good no? All the time. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, yung John 3:16 na yan, diyan ako naniwala na unconditional lang ang pinagdalaw sa akin. Sino po ba may mga yung John 3:16? Salamat sa Panginoon, lahat kayo alam niyo. Hindi, joke lang. Hallelujah, no? Sabihin, that's part ng righteous living. Unconditional love. Tayo, masasabi ko lang sa buhay ng bawat mananampalataya sa Diyos, hindi niya na tinatanggap sa sarili niya na siya ang tama. Siya ang tama. You always center. Na sabi mo, ako sentro ng buhay ko. No? Ay, hirap po yan, mga kapatid. Hindi ka na po nagmamahal yan. No? Lagi kang sinasabi mo, nagmamahal ka, pero selfish ka pala. Kaya kailangan natin gamitin yung unconditional love na ginawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Okay. Sabi dito, yung last na reminders o revelation sa akin ni Lord. Actually, kaya ko lang naman ito sinishare sa inyo. Siguro, may part din sa inyo ito. Itong acronym, no? na ginawa ko, nag-reveal sa akin ni Lord. Kasi mahirap po yung minsan, wala tayong minimeditate ba, na parang naiintindihan natin paano ba tayo lalakad sa Panginoon na matuloy. Hallelujah. Kaya pag nalalaman mo itong letter R, reading the Word of God. No? Inuulit ko lang bago matapos. Letter I, intimacy. No? Letter G, grace. No? Letter H, humility. Letter T, trust in God.
Hallelujah. Hindi po tayo magiging matuwid kung walang Espiritu ng Diyos sa atin. Nararamdaman niyo po ba ang Espiritu ng Diyos? Taas ang kamay po natin. Hallelujah, no? Praise the Lord, no? Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na, nung naborn again tayo, no? Na tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, sisiguraduhin natin sa ating sarili. At alam ko rin na magagawa niyo ang matuwid na pamumuhay sa araw-araw. Because of the Spirit of God. Hallelujah! Palakpakan po natin si God. Praise God! Okay, pinupuno na tayo ng encouragement niya. Tingin ko, tapos na ako. No? Naniniwala na tayo ay lumalakad sa matuwid o namumuhay tayo sa matuwid because of the grace of God. Hallelujah! O, ito po yung conclusion ko. Conclusion ko ay, sabi dito, alam mo, si Pablo, ang naging sample ko about righteous living. Kilala niyo si Pablo, no? Marami siyang sinulat na books sa Bible, no? Ito, isa po sa sinulat ni Pablo to. Totoo naman na, kung ikikwento natin, alam ko, nag-aaral na kayo ng Romans dito, no? Naituro na rin ni Pastor Edwin about yung mga sinulat din na books ni Pablo, no? Nakita niyo kung paano naging righteous living si Pablo. Ano yung nakikita niyo kay Pablo? Nagiging bahagi siya ng buhay natin para tayo ay maging matuwid sa pamumuhay. Ano yung unang sabi niya dito? Sabi niya dito, finally, brothers and sisters, dito mo, babae, lalaki, no? Babae, lalaki. Sabi niya dito, finally. Sabi niya dito, what is true? What is noble? What is right? What is pure? What is lovely? What is admirable? If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ibig sabihin, iisipin natin, ito sa Tagalog, para medyo, natin, Brad sa Tagalog. Tagalogin natin ito, para medyo, tayo naman, mga Pilipino dito, no? Mas mababa, mararamdaman natin kasi pag yung Tagalog ng pagkasabi ni Pablo no? Sabi niya dito, bilang pagtatapos, kanina, final, no? Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong, ano to? Isa-isip ang? Sige, tuloy lang po. Okay, tingnan niyo po. Yung dapat alam na natin yan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. No? Dapat lagi nang isipin. Yung karapat-dapat at sinsumunod, kapuri-puri. No? Kapuri-puri. Ano ba yung sa tingin nyo na sa paglakad mo, kinabukasan, halimbawa bukas, ano kaya mamaya? No? Yung karapat-dapat at kapuri-puri. Dapat dala-dala na natin yan sa paglabas natin dito mamaya. Hallelujah. Kasi righteous living ay dapat lalakad ako na matuwid. Dahil alam ko kung anong karapat-dapat at kapuri-puri sa Panginoon. Hallelujah! Okay, sumunod. Mga natutuo. Diba? Dapat paglabas natin dito sa simbahan, o ano man yung wala ka sa simbahan, alam mo, lagi ko sinasabi tayo na anong mangyari ko. Sabi ko sa isip ko lang lagi ko tinatandaan, ini-exercise ko sa isip ko to. Lord, ayaw ko mag-isip ng pangit. Amen po ba? Lord, ayaw ko mag-isip ng pangit. Bakit ka po? Alam ko, hindi ako lumalakad na malumit sa harapan niya kapag nag-iisip ako ng pangit. Katulad yan, sinasabi ni Pablo, na yung mga bagay na totoo dapat. No? Hindi tayo pwedeng manghula, no? ng ating iisipin. Dapat, ang ginagawa natin, we always yung parang ang tawag doon, na-discern natin or nararamdaman natin kung ano yung mabuti sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Hindi yung ako mismo ang nagawa ng mabuti. Ano yung karapat-dapat? No? Ano yung kapuri-puri sa harapan ng Diyos? No? Isipin natin, kaya ang ano dyan, yung isip Yung isip, gusto ni Pablo, ito ang ilagay natin sa isip natin. Para bang bago natin sabihin, isipin muna natin kung ano yung karapat-dapat at kapuri-puri at yung mga bagay na totoo. Tapos sumunod, parangal. No? Yung isip
marangal, hindi tayo judgmental. Hallelujah. Baka mamaya sinabi na judgmental na tayo, di ba? Alam mo, karamihan sa atin, kahit nasabi mong matagal na tayo Christian o whatever, pero we always wake up pa rin dapat sa atin. Dapat nag-iisip tayo na hindi tayo dapat mag-isip na judgmental. Dapat ang isipin natin yung parangal. No? Yung parangal. Yung nakakatuwa ang Panginoon sa ating iniisip. Yung mga, yung absolute o yung excellent, no? Kasi, siyempre, ang ginagawa natin sa buhay nyo bilang isang mga anak ng Diyos, hindi na tama yung dapat. Alam mo yung pag hindi ka nag-iisip ng maganda o yung hindi marangal, nagagaling ka lagi. Hallelujah! Sipin mo, pangit ka mag-isip, lagi kang galing. Pero pag marangal ang iniisip mo, hindi ka napapahaba, hindi ka nagkakapali ng sasabihin mo dahil lalabas sa bibig mo. Kasi marangal eh. Amen? Ano pa? Matuwid. Hindi ko sinabing kaya natin maging matuwid. Kaya natin maniwala sa Diyos, kaya tayo magiging matuwid. Hallelujah! Hindi yung galing sa atin sa gawa na kaya natin maging matuwid. Nananampalataya tayo sa Diyos, kaya tayo ay nagiging matuwid. Kaya hindi. Ang righteous living, dapat kayo ibig ka. Nakikita sa inyong kapitbahay mo, ng asawa mo, na alam niya na ikaw ay mapagmahal. Sabi nga yung commandment, sabi niya, di ba? Love one another. Hallelujah. Commandment ng Panginoon yan. Eh paano kung hindi ka kaibig-ibig? Hindi yun na yan nakikita yung righteous living. Hallelujah. And lastly, kagalang-galang. Ewan ko kung mapigil nun ni Ate Carmen ito. Hindi kagalang-galang. O di ba? Yun lang naman ang way natin eh, no? Kaya kung tayo ay righteous living at naniniwala tayo ay namumuhay sa matuwid, sa biyaya ng Diyos, tayo lahat dito nalalabas ang application natin kung ano yung sinasabi ng Biblia na nire-remind tayo ni Pablo para hindi natin nasasayang ating pamumuhay. Hallelujah! Kaya sa akin, yung reminder ko sa inyo kanina at yung simula nung nag-umpisa tayo at alam ko na bahagian tayo ng Panginoon sa kanyang mabuting balita sa bawat isa. Hallelujah! Yun lang po, magandang umaga po sa inyo na. Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat. Panginoon Jesus, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Tinuro Panginoon sa amin kung paano maging righteous living. Naniniwala kami, Lord, lalabas kami dito sa tahanan mo. Punong-puno kami ng pagmamahal, punong-puno kami ng biyaya, punong-puno kami ng blessing ng karunungan. Panginoon, dahil alam namin, magagawa namin ito dahil sa inyong biyaya. Kaya we believe, God, I pray for your children. I pray for your Lord sa aking mga kapatid na nakarinig ng mabuting balita na ang righteous living ay napaka-importante sa aming testimony at yung relasyon namin. At alam ko, Lord, kayo magpapala sa inyong mga anak, Panginoon. Sa simula sa araw na ito, kami ay mabubuhay ng patuloy sa biyaya ninyo. At sa buhay namin, Panginoon, ang pinagkakatiwala namin dahil alam namin na hindi masasayang. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen!